Upang simulan ang ating klase ngayong araw, tayo muna ay mananalangin. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Magandang araw, grade 2 Sampaguita! Kamusta kayo? Nagagalak ako na makasama muli kayo upang matuto ngayong araw. Bago tayo magsimula, titignan ko muna kung sino ang liban at hindi liban sa inyong klase. Maaari nyo lamang sabihin na narito po ako kapag kayo ay tinawag ko na. Ngayon naman, atin munang balikan ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Sino sa inyo ang nakakatanda ng ating pinag-aralan? Ikaw nga, Cyril? Magaling! Ang ating pinag-aralan noong nakaraan ay tungkol sa repeating patterns o continuous patterns. Sige nga, tingnan natin kung talagang natuto kayo sa ating tinalakay. Sagutan nga natin ito. Unang patterns. Meron tayong cupcake, donuts, cupcake at donuts. Ano sa tingin ninyo ang kasunod nito? Ikaw nga, Karen? Magaling! Ang kasunod nito ay cupcakes at donuts. Kasunod na pattern, meron tayong cross, diamond, cross, at diamond. Ano sa tingin nyo ang kasunod nito? Ikaw nga, Jason? Tama! Ang kasunod nito ay cross at diamond. Ikatlong patterns, meron tayong circle, triangle, circle at triangle. Ano sa tingin nyo ang kasunod nito? Ikaw nga, Vines? Magaling! Ang kasunod nito ay circle at triangle. Tunay nga na naunawaan ninyo ang ating tinalakay noong nakaraan. Ngayon naman mga bata, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan. Ang gagawin nyo lamang ay sasabihin nyo sa akin kung ano ang inyong nakikita. Malinaw ba? Okay. Unang larawan. Ano ang nakikita ninyo? Tama, ito ay halimbawa ng orasan. At ang tawag dito ay magaling. Ang tawag dito ay analog clock. Kasunod na larawan. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Ito ay halimbawa ulit ng orasan. Ngunit ano ang tawag dito? Magaling! Ang tawag dito ay digital clock. Pangatlong larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Tama! Ito ay isang relo. Ang mga halimbawa ng orasan na ipinakita ko sa inyo ay ang analog clock, digital clock at relo. Sa tingin niyo mga bata, bakit ba tayo gumagamit ng orasan? Ikaw nga, John Lloyd? Tama, upang malaman natin kung anong oras na. Ngayon naman, meron akong inihandang kwento para sa inyo. Ano nga ang dapat nating gawin kapag tayo ay nakikinig? Tama, kayo ay makikinig na mabuti at umupo ng maayos. Ang orasan ni Joniel. May isang batang lalaki na nagngangalang Joniel. Siya ay masipag at responsableng bata. Lagi siyang nag-a-alarm upang magising ng mang-agap dahil ayaw niyang mahuhuli sa klase. Meron din siyang relo na lagi niyang suot. Kaya naman, laging natatapos si Joniel sa mga gawain ng maagap. Okay mga bata, ngayon na napakinggan niyo na ang kwento, ano nga ang pamagat ng kwentong binasa ko? Tama, ang orasan ni Joniel. Anong klaseng bata si Joniel? Very good. Siya ay isang masipag at responsableng bata. Ano naman ang ginagawa ni Joniel sa kanyang orasan? Tama, lagi niya itong dala-dala upang magising siya sa tamang oras at hindi mahuli sa kanyang mga gawain.
Mga bata, mahalaga ba ang oras? Magaling! Mahalaga ang oras. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang pagsabi at pagsulat ng oras, AM at PM, gamit ang analog at digital clock. Simulan na natin talakayin ang pagsabi at pagsulat ng orasan. Meron tayong dalawang klase ng orasan. Ito ay ang analog at ang digital clock. Ano nga ba ang analog clock? Ano ang analog clock? Ang analog clock ay isang orasan na may numerong 1 hanggang 12 o katumbas na Roman numeral sa paligid ng mukha nito at 3 magkakaibang gumagalaw na mga kamay upang ipakita ang mga segundo, minuto at oras. Ano naman ang digital clock? Ang digital na orasan ay isang uri ng orasan na nagpapakita ng oras ng digital, kumpara sa isang analog na orasan. Ang mga digital na orasan ay madalas na nauugnay sa mga electronic drive. May 2 kamay ang orasan. Tinatawag natin itong longhand at shorthand. Longhand o minute hand. Ang minute hand ay nagsasabi kung ilang minuto pagkatapos ng oras. Mula sa isang number patungo sa isa pang number ay 5 minuto. Nagbibilang tayo ng by 5 sa buong orasan mula 5 hanggang 60. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Sa isang oras ay may katumbas na 60 minuto. Ang shorthand naman or hour hand ay nagsasabi ng oras. Sa pagbabasa natin ng oras, lagi nating inuunang tignan ang shorthand or ng hour hand at susundan ito ng longhand o minute hand. Sige nga mga bata, tignan nyo nga ang orasan na narito. Ano ang sinasabi ng orasan? Tama! Ang oras ay 7:30. Ang shorthand ay nakatutok sa number 7 at ang longhand naman ay nakatutok sa 6. Ito ay katumbas ng 30 minutes. Ang tamang basa dito ay 7:30. Ang isang digital na orasan ay isang alternatibo sa isang traditional na analog na orasan. Ang ganitong uri ng orasan ay nagpapakita ng mga numero upang ipakita ang oras sa isang digital na format. Ang kaliwang numero na nasa digital clock ay nagsasabi ng oras. Ang nasa kanang numero naman ay nagsasabi ng minuto. Ang nasa gitna na tutuldok ay ang naghihiwalay sa oras at minuto. Ang ibig sabihin naman ng AM ay umaga hanggang madaling araw. Kapag naman PM ay hapon hanggang gabi. Ang digital clock ay maaaring pumatak hanggang 24 na oras. Sa oras, ang AM ay nangangahulugang ante-meridian o before midday. Ang PM naman ay post-meridian or after midday. Pagmasda ng larawan, ito ay halimbawa ng analog clock. Sa unang analog clock, ang maikling kamay ay nakatutok sa 5. Ang mahabang kamay naman ay nakatutok sa 6. Ang katumbas na tamang oras nito ay 5:30. Sa pasalitang oras, ito ay 30 minuto makalipas ang ika-5 o bago mag-ika-6. Sa ikalawang analog naman, ang maikling kamay ay nakatutok sa pagitan ng 2 at 3. Ang ibig sabihin nito ay 2. Ang mahabang kamay naman ay nakatutok sa 10. Ang ibig sabihin nito ay 2:50. Sa pasalitang oras, ito ay ika-50 minuto makalipas ang ika-3. Ang kasunod na larawan naman ay digital clock. Sa unang digital clock, ang kaliwang numero ay 3. Ang kanang numero naman ay 30. Ang katumbas sa tamang oras nito ay 3:30. Sa pasalitang oras, ito ay 30 minuto makalipas ang ika-3. Ang pangalawang digital clock naman sa kaliwang numero ay 18. Sa kanang numero naman ay 10.
Ang katumbas ng 18 ay 6. Ang tamang base dito ay 6:10. Sa pasalitang oras, ito ay 10 minuto makalipas ang ika-6. Naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay ngayong araw? Sige nga, ano ang dalawang uri ng orasan? Very good! Ito ay ang analog at digital clock. Ano naman ang ibig sabihin ng shorthand? Tama! Ang shorthand or hourhand ay nagsasabi ng oras. Ano naman ang ibig sabihin ng longhand? Ikaw nga, Mariel? Very good! Ang ibig sabihin ng longhand, ito ay nagsasabi ng minuto. Tignan nga ninyo ang orasan na ito. Anong oras ang pinapakita? Very good! Ito ay 3:40. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa ating pangkatang gawain ay igugrupo ko sa 3. Ngunit, bago ko ibigay ang panuto, ano nga ang dapat ninyong gawin habang gumagawa ng pangkatang gawain? Very good! Dapat kayo ay nakikisa sa inyong gawain. Para sa unang pangkat, isusulat nyo lamang sapat lang kung anong oras ang pinapakita ng orasan. Para sa pangalawang pangkat, guguhitan nyo ang mga orasan ng longhand at shorthand ayon sa ibinigay kong oras. Para sa ikatlong pangkat, pupunan nyo lamang ang hinihinging sagot sa bawat hanay. At dahil natapos na ninyo ang inyong mga pangkatang gawain, bigyan ninyo ang inyong sarili ng very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Bago tayo dumako sa isa pang gawain, ano nga ang dalawang uri ng orasan? Very good! Ito ay ang analog at digital clock. Ano naman ang ibig sabihin ng AM at PM? Tama! Ang ibig sabihin nito ay ang ante-meridian o before midday at post-meridian na ibig sabihin ay after midday. Ano naman ang ibig sabihin ng shorthand at longhand? Very good! Ang longhand ay tumutukoy sa minuto. Ang shorthand naman ay tumutukoy sa oras. Sa digital clock naman, ano ang ibig sabihin ng kaliwang numero at kanang numero? Very good! Ang kaliwang numero ay nagpapakita ng oras at ang kanang numero ay nagpapakita ng minuto. Tunay nga na naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon mga bata, meron akong inihandang malaking analog clock at digital clock. Tatawag ako ng tigda-2 student na pupunta sa harapan. Magbibigay ako ng oras at ilalagay niyo ito sa loob ng analog at digital clock. Malinaw ba? Very good mga bata! Sagutan ninyo ng tama ang aking ipinagawa. Sa tingin ninyo, mahalaga ba ang oras para sa atin? Oo, mahalaga ang oras para sa atin. Sa tingin ninyo, bakit ito mahalaga? Ikaw nga, Faye? Very good! Natutulungan tayo nitong maging disiplina sa ating mga ginagawa at nalalaman din natin kung anong oras na. Ngayon naman mga bata, kumuha kayo ng papel at lapis at sagutan ninyo ito. Very good! Nasagutan niyo ito ng tama. Bigyan ng very good clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. At para sa ating takdang aralin, sulatan niyo ito at ating tsetsikan sa ating susunod na pagkikita. At para sa ating closing prayer, maaari ka bang mag-lead, John Lloyd? Amen. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat!